Diya sa Genesis 17, no? Verse 7 to 8, mo ni ginahisgutan ani nga sa pag-ampo ni Asap nga ningon siya hinumdumi ang imong kasabutan. So buot pasabot adto katong Abrahamic covenant nga nagsaad ang Ginoo kang Abraham nga himuon niya nga siya amahan sa tanang nasod ug ang iyang kaliwat mo mudaghan diri sa kalibutan. So muna ang sulod sa pag-ampo ni Asap tungod kay grabe ang pagkuan sa mga katawan sa Ginoo diri nga kuan. So muna diha ang kuan. So magampo ta at sa basahon 20 to 23. Hinumdumi ang imong kasabutan nga gihimo mo kanamo kay ana ang mga bangis diha sa tanang mangit-ngit na suok sa yuta. Ayaw itugot nga mabuntog ang mga dinaog-daog, himuha nga ang mga kabus o ang timawa magdahil sa imong ngalan. Lihok na o Diyos o labani ang imong baruganan. Hinumdumi giunsa ka pagbugal-bugal sa mga walay Diyos sa tanang adlaw. Ayaw kalimti ang hugyaw sa imong mga kaaway o ang kasaba nila nga walay undang. So kanala magamputa labing balanog lang ito na mga Ginoo nga nasa langit tagiasa mo kinabuyog sa tambutangan ng kalibutan. Dalay mong Ginoo sa karon nga adlaw tungod sa imong kamaayo Ginoo sa among pagsugal sa kinabuhi. Dalay kong ka Lord tungod sa padayon nga paghiya kanamo o paghatag kanamo o kinabuhi usog nga kami nakapadayon Ginoo sa pagpangalagad sa imuha. Even sa karon nga kabuntagon Ginoo nga kami makasimba sa imong espiritu kamaturan. Ikaw Ginoo kalihok sa matag usa kasing-kasing Ginoo nga kami makaanhi diri sa imong balay alangkuanan. Salamat kay Ginoo sa safety nga grabe nga mo pag-ani sa tibuok semana Lord sa mong pagtrabaho Ginoo. Salamat kay Ginoo sa kusog ug kadasig nga mihatag kanamo. Ug sa karon nga adlaw Ginoo ang ginatugyan Ginoo ang mutagsatag sa kaugalingon diha kanimo nga mahimo namo nga masimba ka sa espiritu kamatuoran o napasaylo kami Lord sa magkalapasan diya sa imong atubangan Ginoo. Kaning ginampo diya lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga mitusunon maluluwas. Amen. Maayong buntag sa tanan. Akong gusto pag-usap, maayong buntag. Sige anak sa pagsugod sa atong panibahon. Uban ta igsuon ngadto sa pag-awit sa mga alawiton ngadto sa Ginoo. Alawiton nga naghisgot mahitungod sa kagawasan nato gikan sa sala, sa kangit-ngit, gikan sa gapos ug sa karaan natong kinabuhi. Kanta nga naghisgot mahitungod sa kana kung unsa ang kadako ang grasya kaluoy o gugma sa Ginoo sa atua nga pinaagian na ang butang hatagan pagkagawasan gikan sa atong mga sala. Matud pa sa ihang pulong dinhi sa Salmo chapter 25 verses 1 to 2 sa NASB na version sa diri. O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. So kung ikaw igsuon na kadawat sa kaluwasan, ikaw igsuon na kadawat sa kagawasan, ikan sa sala o banta, sa pagkanta, pagsinggit o pagdaig din ha sa Ginoo. Aku
Amen. Dalay ko ng Ginoo sa Amen. Palihog nagbalik ang dito na tanan. Lalo, may buntag pag-usap. Welcome ang matag usap sa kato panimbahan karon. And kana, pakpakan na tong Ginoo kay lagi paliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi na gihapon ta karon nagpadayon. So short nga announcement sa atong simbahan atong mga buloton tibok semana. So ang una natay prayer meeting every Friday 6:30 PM to 9 PM kana. So invite din ang matagusan ng mapil mo sa atong prayer meeting. So now natagan din nato kabugaton ang pag-ampo sa matag-usa nga magubanta and then kana inaot nga magkita-kita ta sunod Friday. So kana and then mag-invite po mo nga sa inyong mga kaila nga mag-prayer meeting ta kana i-remind lang pero may i-remind kana. So and then ang next is natay Sunday service again pagpaka natong Ginoo sa atong kuan tungod kay kapadayon ta o sa kuan simba dali sa atong balay nga lampuanan and then kasugod ta natay Sunday school 8:30 to 9:30 and then ang worship service din ato mag-start sa 9:30 5 AM to 12 noon. So kana salamatan ginato mayon. I hope nga and pray nga matag-usa nga naadre ang inyong pag-anhidre kalipay gid ninyo na mag-anhimo dre kana. So and also invite po ninyo yung mga kaila. Dili na to undangan og invite atong mga kaila bahalag sige sila baliban kana padayon lang gid gyapon ta og invite nga magsimba sila para makadungog sila sa pulong sa Ginoo kana. And then lagi napuntay youth fellowship every third Sunday of the month after sa Sunday service. I think last Sunday nakabuhat ani no. So
Pakpakan na itong Ginoo sa nahitabo nga yung fellowship last Sunday. So kato, I hope and pray lang gihapon nga ang matagusan nga naadre nakuha po nila ang pulong sa Ginoo nga para sila nga mas mailhan nila ang Ginoo, mas mutubo sila sa ilang relasyon diya sa Ginoo kana. So tagaan gyapon na to kuan gyud kabugaton gyud ang tanan nga buluhaton diri sa simbahan dili na siya pod pasabot nga lahi-lahi, mas kuan siya, mas less siya og value o mas kuan siya tanan gina siya importante para sa Ginoo. So kana and then napuntay kuan kining family discipleship kana natay family discipleship every third Sunday of the month kana after gyapon sa Sunday service kana. So wala pa tay kuan gyud fix nga schedule para na but kakitabo gid siya sa kuan third Sunday of the month first Sunday of the month kana lang gyud. Usahay lang maka-skip lang kita tungod sa mga kuan na mga gaka kining kuan sa schedule sa mga matagusa kay lisod man pud kayo magkuanta family discipleship kung daghan nang wala. So kana. So I hope and pray lang gihapon nga matagusa ka kuan pamilya nga okay, maapil ta sa family discipleship daghang gid-gyapon ta o mas matun-an about kung unsaw nato pag kuan pag raise ang atong children o ang atong relasyon sa matag asawa o bana mas makuan pa ma-enhance o ma-improve in a godly way kana sa pamagi nga iya sa Ginoo. So kana lang and then ang atong tithes and offering nasa loyo natay sa church building sa tithes and offering and then sa health fund kana. So I hope and pray lang gihapon na kana this is para lang gid sa kuan tanan kahimayaan sa Ginoo atong ginabuhat diri kana atong paghatag og tithes sa church building o sa kuan para na sa iya na sa Ginoo. No? So kana lang and then kana naman siguro sa atong announcements and then magbasa lang ta sa pulong sa Ginoo before ta magampo balik yapon ta sa Ecclesiastes din. Direta sa verses 16 to 20. Ecclesiastes 10 verses 16 to 20 nag-ingon diri. Alaut ang nasod kun ang hari niini batan-on og tibok gabi magsigig lag kumbira ang mga kadagkuan niini. Apan palaron ang nasod nga may hari nga dili pagalong ug ang iyang mga pangulo mukaon lamang sa ting pangaon mapinugnanon sa ilang kaugalingon og dili magkubog-kubog. Kun ang tao tapulang musungkit sa iyang ato magtulo kini og matunas. Makalipay kanimo ang kumbira ug makasadya kanimo ang bino apan dili ka makapahimulos nini kun wala kay salapi. Ayaw tungluha ang hari bisag sa hilom ug ayaw tungluha ang dato bisag ikaw ray nasayod nini. Kay tingalig ang langgam o bisan unsang pak-an musabwag sa imong gisulti. So about gihapon ni sa panghuna-huna no sa katawo sa about sa kabuang ug ang kuano. So si Solomon diri sa kuan gisguton niya about sa kinabuhi sa usa ka tawo diri sa 16 o 17 naghatag siya usa ka comparison sa duha ka hari ang usa ka hari batan-on og sige lag inom og kumbira and then sa 17 ang hari nga kuan no kaning hari nga dili pagalog sa iyang mga pangulo no nga ang hari nga matarong kibali ug ang hari nga buang-buang no. So duha iyang gikumpara ang duha ka tawo and then diri sa kuan 17 o 18 nga ningon siya kun ang tawo tapulang musungkip sa iyang ato magtulo kini o matunas bot ang iyang kuan is gipamagi niya sa analogy nga kining balay kibali is kingdom ni siya and then ang ato
kung dili ka kibali tapulan ka bukuan sa imong ato kung naibusnot magtulo siya bot pasabot nga kung ikaw sa kahari tapulan ka kanang imong gingharian mahimo nga matunas gyud malupag gyud ang imong gingharian tungod kay tapulan ka nga hari. So muna ibot pasabot niya diri sa 18 bogi gikuan na niya analogy nga lagi ug usa ka hari nga tapulan lagi o buang-buang gikuan niya is kanay imong gingharian makuan gid siya malumpag gid siya o wala gid siya paingnan nga tapulan ka mo tapak sa buslot sa imong atok. So muna siya ang kingdom nga tapulan nga kuan. So kana lang ani nga pulong nga gihatag ni Solomon. So magampo ta. Labing malanog ng na mga Dios nga sa langit tagya sa mga pinangliog sa kalambutan nga nani kalibutan. Salamat kay Ginoo sa karon nga pribilehiyo Ginoo nga gihatag nimo matag usa. Bisag dili kami ngayon Ginoo musimba da sa imong ngalan Ginoo imong gitagaan og privilege Ginoo ug imong ipasaylo sa mga sala Ginoo. Ug salamat kay Ginoo tungod sa imong kamayo sa pagstap sa kinabuhi Ginoo. Sa paggiya ka na mo adlaw-adlaw Ginoo sa luwa ka ni Lord sa imong kalapasan Ginoo ug hinaot ka nga kapuntagon ang imong balang espiritu gid Ginoo mga pagmuhat sa pagpatusa una ko pagalingon nila Ginoo nga sa pagdawat na sa pulong Ginoo sabtan gid nila ang pulong unsa gid ang mensahe nga magiandam kanang karong matag usa Ginoo o kana lamang ang ginutugyan ang among pagsipag sa pagpagalingon Ginoo kanang ginampo dalam sa ngalan ni Kristo Jesus ng personal na luwas. Amen. Palihog manindog ang tanan. Padayon ta sa paghalag sa atong mga awit nito sa Ginoo. Pinaagyan ng usa ka awit nga naghisgot nga tungod sa pagpangayo ngadto sa Ginoo sa kaayuhan sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing sa tawo. That even in times nga sakit kaayo ang nabuhat or gibuhat sa atong isig katawo. The prayer of this song is that matagan tag bag-o nga kasing-kasing. Nga atong mga pagdumot mapulihan og paghigugma nga sama sa paghigugma sa Ginoo sa atoa. Nga ang himaya gyud sa Ginoo mao'y mudan-an sa atoa. As Apostle John wrote in 1 John 4:19 ingon siya, nahigugma kita tungod kay una tang gihigugma sa Ginoo. And kabalo ko nga isod siya buhaton, but with God working in us, gatuo og kabalupod ko nga dili siya imposible. So, kana igsuon ubanta to sing this song of prayer unto the Lord na nasabtan nato ang matagiri ko nga atong ginakanta dinha sa Ginoo. So, let's sing this song with all our heart, with all our mind and soul. Kasing-kasing mo, ayaw
mga anak ni Ginoo to be deeply in love with you, O God. Aron mahimo po mo kami mahigugma sa mga sikutang Ginoo. Remind us, O Lord, that while we were still sinner, O God, gigugma o gipakamatyan ninyo so that may we be reminded, O Lord, to give the same forgiveness and love to our neighbor. Hallelujah. Sit down. Power on. Bluetooth mode. Hello. 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 Grace. Grace. Libro magiging si Mateo ang nagsulat. Sa libro sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 43, paingon sa 48. Mao gini ang last time to
to read this verses tungod kay mahuman na kita no, sa chapter 5 for our preaching series. So, nangingon ang pulong sa Ginoo, gugma alang sa mga kaaway. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, igugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo. Igugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buwis nagbuhat maniana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala muila sa Dios nagbuhat maniana? Kinahanglang magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mao kini ang pulong sa Dios, sugdan nato kini sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios, Ginoo, salamat sa pulong nga imong ihatag nga kanamo. Diri sa libro sa Mateo, kapitulo 5, versikulo 43 paingon sa 48. Ang among mga pagampo ug hangyo diha kanimo Ginoo, nga sa matag pulong nga amo ang paghisgutan, imuha kaming hatagan sa kapasidad ug langit ng kaalam nga amo ang gikinahanglan para masabtan ang imong pulong. Tungod kay ang imong pulong Ginoo kinabuhi. Kaya ang imong pulong ang maghatag kanamo sa kinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Mao kana Ginoo ang among kagustuhan, mao kana Ginoo ang among tinguha nga ang among kinabuhi makapalipay ug makapahimaya kanimo. Salamat Ginoo. Hindi mo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Maayong buntag kanatong tanan. So, mao na gid ang ato ang pila ka months naghisgot aning Matthew chapter 5. Ug daghan kaayo nga mga pagtulun-an nga ato ang nadunggan no may tungod niini. O diri sa kapitulo 5 ato ang pinakalasan nga pagtulun-an nga gitudlo ni Jesus mao kini nga pagtulun-an sa gugma. Kay nag-ingon diri nag-ingon si Paul sa Corinto nga naay tulo ka butang, tulo ka kinaiya nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Mao kini ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Ug ang mulungtad hangtod sa kahangturan sa tulo. Ang labaw sa tulo kay ang gugma. So, mao ni ang purpose sa atong Ginoo nga nganong iya hagyud nga gitapos ang mga pagtulun-an nga grabe ka praktikal nga mga pagtulun-an nga sa kinabuhi nga iya kining gitapos sa gugma. Kaya ang gugma lagi ang pinakalabaw sa tanan. Nag-ingon pa gyapon sa New Testament nga ang gugma mao'y mutapon sa tanang sala. Love covers all sins. Nga nagpakita nga labaw gyud ang gugma.
Ug tungod usab sa gugma, si Jesus nagpakamatay sa usa ka kamatayon nga dili iya. Tungod sa gugma niya sa iyang katawan, iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa cross. Nabuak ang iyang lawas o giula niya ang iyang balaang dugo para sa pagpakita sa gugma niya nganhi kanato. Nagingon sa John 3:16, "For God so loved the world." Ang Ginoo grabe ang gugma niya sa katawan na iya yung gihatag ang iyahang only begotten Son, ang iyahang beloved Son, to whom He is pleased, which is the Lord Jesus Christ, who knew no sin, nga wala gyud naguhat og sala, nga wala gyud nakabalo sa sala. So, gihuman niya ang maong pagtulunan sa Kapitulo 5 sa gugma. O dili lang kini gugma sa mga pareha kanato. Dili lang kini gugma sa atong igsuon, gugma sa atong pamilya, gugma sa atong asawa o bana, gugma nato sa atong mga anak, kundi gugma kini sa atong mga kaaway. Grabe kalisod. Gugma nga way sama. O, nabi tayo 5 ka bata. Dahil 5 ka bata, ipangutana. Ang usa ka bata, ang pinakauna nga bata, ipangutana sana. Dong, unsa may imuhang pangandoy sa kinabuhi? Ang iyahang tubag ay sana. Ang gusto nako pagdako-dako maparehas ang gusto nako pagdako-dako nga mahimong doktor. Ngano man? Kay gusto ko nga muayog mga masakiton. Ang ikaduha nga bata ipangutana. Ikaw do, nganong unsa man ang imong gusto pagdako nimo? Niya ang ikaduha bata nga gusto ko mag-abogado. Nga naman. Kaya gusto ko nga ako ang labanan ang mga dinaog-daog. Kaya kami usap mga dinaog-daog. Ipangutan ng ikatulong bata. Dong, ikaw, unsa man po ang imuhang gusto? Niana na po tayo ng ikatulong bata. Gusto ko mahimong engineer. Nga naman. Kailangan ugmat. Mawala din na ako ang gigwa sa una. Kailangan ko ng ugmat niya pag ato sa engineering, buti kalisot. Hindi tanawa. Muna na. Ang upat na bata, di pa mo tala. Ikaw sa dong. Simple, unsa man mo ha. Ani, gusto mo doktor, gusto mo abogado, gusto mo ikaw, unsa man gusto mo? Yan ikaw upat na bata na ako. Gusto ko mahimong pulis. Kaya ako ang dakpo ng mamahal nga grabe ka buyagon. May munda ko pani. Gusto ko mo dakop sa mga dili maayo mga tao, sa mga kriminal. No? Ako sa ako ang amahan. Idol kay na ko papa. Gusto ko muliwat ko sa ako ang papa. Nga maskin ang iyang amahan usa ka magkuuma ang panghinanglanon nga maskin siya busy naghatag siya panahon para sa amuha. Gusto ko mapareha ko anak niya. Grabe. Nakita niya siyang amahan ang mga kinaiya nga gusto niya nga may sama siya. Kasi Papa, gabatlong gid siya, gadisiplina gid siya, kung naay dili maayo nga ang buhaton.
Gusto ko yung anak ko. Kay si Papa up and down. Sa kalipay sa kinabuhi o sa pagsubo sa kinabuhi naagid siya. Kung gusto ko mapareha niya. Gusto ko muliwat sa iya dito sa ambition. Dito sa yearbook. Ang ambition kay doktor, lawyer, tanan. Pero wala gid ka, gamay gid kaayo. Ang koneksyon ana sa ato ang paghisgutan karon. Kasagara diri sa kalibutan, hadlok ta nga lahi ta sa uban. Gusto ta nga kung unsa ang sikat, unsa ang trending, unsa ang kasagarang ginabuhat, dapat dili ta maglahi-lahi, dapat pareha ta sa ila. Kung uso ang dagan, hadagan punta. Kung uso ang bike, halabay punta. Kung uso ang sapatos nga huka, balik punta huka. Di ta gusto nga mabiyaan. Di ta gusto nga mulahi ta sa uban. No? Walay ganahan nga magahi tungod kay kung lahi ka daw ka, lahi mo po din maglahi po nila. Sila musimba, ako musimba. Di na lang po musimba. No? Nabi tayo kasagara nga pautangon nga katong nainumduman ninyo itong dito sa Manila, mga batanon. Mga batanon nga nagwilga, nagrally. Ipangutana sa reporter, nga nga ang magkatili? Ana siya nga, amo, nga ba? O sa kabalo sa iyang tumong? Nga na, most specialist mga batanon ron, nga kung asa ang kadaghanan, harap din tukod. No? Tanawa ka ron sa Negros Occidental. 19 kabatanon, patay. Ang patay ng nga isda, ang musabay-sabay, kung asa ang tubig, paingon. Ang buhay na yung isda, ang mo, di mo sabay. Sa lihok sa kadaghanan. Sa atong ba ng mga Kristohanon, kini, pangutana, para ka nato. Sayot magintang nga diri sa kalibutan nga puno sa sala. Dako kaayo ang pundok nila diha sa luwag nga agianan. Ikaw ba o ako? Muapil mo sabay bata sa ilang agianan. Nga kung unsa ilang maruganan, mao po yatong maruganan. Kung unsa ilang kinabuhi, dapat mao sa yatong kinabuhi. Ingana ko na. Ingana yun ang example na kalibutan sa tuwa. No? No? Simple illustration, di ba? Ang tao nga dili simba sa Ginoo, wala mo ila sa Ginoo, wala relasyon sa Ginoo. O ikaw, ako, pagtapad mong duha, naabay kalahian sa duha. Sumao ni ang tumong Jesus nga ni siyang pagtudlo, pagwali dito sa bungko. Nga diha siya ang pagtudlo sa maong pagtulunan. Ang mga tao nga naminaw, sagol ang ilahang gibati sa ilahang pagpaminaw kang Jesus tungod kay lahi siya sa uban. So, lahi kaayo si Jesus sa uban nga mga magtutudlo. So, meaning nakita nila ang kalahian ni Jesus. Lahi siya sa uban. Nga sa iyang pagwali, sa iyang pagtudlo, daghan ang nakuratan, daghan ang nasakitan, daghan ang nabadlong, daghan ang nabuak ang ilang kasing-kasing na, wala lagi kung kato, para sa iyo mo wali kayo, wala lagi. Pero kung si Jesus kay sakit lagi kayo,
sila mga sala. Ngay mga nasuko, ngay mga naglabot kay Jesus. Tungod kay lahi siya. Wala siya sama. Dili siya pareha sa kadaghanan. Naay diferensya, lahi yun siya sa uban. Nga, lahi siya mo wali, lahi siya mo tudlo, lahi iya kinabuhi. Kumpara sa ubang magtutudlo, lahi siya makiginabi, lahi siya maguna-una, lahi siya makistorya, lahi ang iya kasing-kasing. Kumpara sa mga tipikal na mga nangalagad sa Ginoo, lahi ang iyang baruganan. Kumpara sa baruganan sa mga magtutudlo nga naa sa kalibutan, lahi ang iyahang kinabuhi, ang iyahang binuhatan. Lahi siyang atiman. Kung kasagaran mga magtutudlo, kaatimanon nila itong mga di masakiton. Si Jesus ang iyang kaatimanon, katong mga masakiton. Lahi siyang muamuma. Lahi siya magpakita sa iyahang gugma. Niana mga Pariseo, mga magtutudlo nga, ngayon inyong teacher kayo makikuban man, makikaon man sa mga makasasala. Nga di man na pwede, bawal ba na? Di man na mao. Pero si Jesus, ang iyang kauban, puros mga makasasala. Maunay nagpalahi sa iya kumpara sa uban. He is different. Niyalang ito si Jesus sa Mateo 7:29. Niyalang mga tao sa iyahan na lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Kaya ang iyang pagtudlo inubanan man sa otoridad. Niyalang ang mga tao sa iyahan na lahi yun si Jesus. He is different among others. Lahi siya katudlo, kinaasay otoridad kumutudlo. Lahi ang iyahang kinabuhi kumpara sa uban. Umani atong teksto karon, pagtulunan mahitungod sa gugma. Ug ang kini nga gugma nga dili ginabuhat sa kadaghanan. Gugma nga ginabuhat sa pipila lang. In short, mao ni ang gugma sa mga Kristohanon. Kay ang gugma sa Kristohanon mao na ang gugma nga pipila lang. Ang gugma sa mga dili Kristohanon, sa mga walay Diyos, sa mga walay relasyon sa Ginoo, mao na ang gugma sa kadaghanan. Dire gitudlo ni Jesus sa gugma, kini nga gugma, walay kapariha, walay sama, lahi sa uban. O gipakita niya kini pinaagi sa mga praktikal na mga ilustrasyon na unsaon paghigugma sa mga kaaway. Unsa may ganahan ng gugma sa mga kaaway? No? Wala. Ang gugma sa kadaghanan, dili mo higugma sa kaaway. Mudumot sa kaaway. Pero ang gugma sa mga pipila, sa mga Kristohanon, gugma sa kaaway. So, ipakita ni Jesus kini ng mga ilustrasyon para na mas masabtan nato kung saan di ay pagigugma sa mga kaaway. Ang una nga ilustrasyon is dili lang paghisgot, kundi pagbuhat yun. Loving our enemies. That's the first point. It's more on saying, do it. Dili lang istorya na, bro, love ta ka, pero sa buhat, wala. So, ang unang ilustrasyon yung gibuhat, love your enemies. Loving your enemies. Dili lang sa istorya, o dili sa buhat. Ang ikaduhang ilustrasyon, pray for your persecutors. Ang paghigugma sa atong mga kaaway, kay ipag-ampo sila. Wala gingon dito nga ipag-ampo nga Lord, kuhaan na siya, patya na sa Ginoo, palihog lang. Dili nga ng mga pag-ampo. Pag-ampo siya sa panalangin. Ginoo, panalangin sila. Pray for your persecutors.
ang ikatulong na ilustrasyon, manifest your sonship. Meaning, ipakita nga ikaw anak sa imong amahan nga ato ka sa langit. O karong adlaw, ato ang pag-eskutan ang ikaupat o ang ikalima na punto sa praktikal na ilustrasyon sa pagpakita sa gugma sa kaaway. Ang ikaupat na punto mao kini, exceeds your fellow men. Ang ikalima, be like your God or be like our God. That's the 46 to 47 nagingon. Nganong mapaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma maulamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo. Para sa nga, nganong mapaabot man og reward ang gugma sa kadaghanan kay ang gugma nga pilian. Wala ko sa ibutang anak. Kung sa ibut pasabot ang gugma nga pilian. Kaya kung iyahang ang gapilion, ang iyahang gahigugmaon. For example, ang iyahang kadugo, ang iyahang pamilya, ang iyahang kasagugma nga ginabuhat sa tanan, then, what makes you different from them? Meaning, unsa man imong kalahian sa ilaha? Ngano angay man ka makadawat og ganti nga pareha naman mo. So, daay pipila, meaning naay lahi. So, muna nga ang reward o ang recognition pareha ra. Nga kung ikaw nakadawat og reward or recognition ug pasabot, labaw ka. Nahigugma ka sa mga tao nga nahigugma sa imuha? O sa nakalahiana? Even ang mga tao nga wala makaila sa Ginoo gabuhat man ana. Di ba? Ang mga natagaan kaganti. Niana dahil diri nga, dili ba? Bisag gani ang mga kobrador sa buwis na buhat man niana? Magkapamutaan na ta, anong ang example ni Jesus diri, kay mga tax collectors man, anong kubrador man yun sa buwis? Anong sila man yun ang gisulat diri? Ato ang gibalo ng ano. Ang kubrador sa buwis, sa panahon nilang Jesus, sa Israel, ang ilang pananaw sa mga tax collector, one of the worst people in their nation. Worst people. Nga naman, ang mga Pariseo, di ba ang Pariseo, mga Hudyo, din kining Pariseo na may pagkagrupo sa mga Israelites. Murag din sa Bukidnon, na ay 7 ka tribo. Dito, 12 ka tribo dito. Reuben, Pariseo, Saduseo, mga SNS o Zealots. Ang Pariseo ang pinakabaga o populasyon, meaning pinakadaghan ng grupo sa mga Hudyo. Sila ang garul yun sa Israel tungkol sa ilang kadaghan. Dahil ana tayo ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, since daghan man kay sila, ang ilang pananaw sa mga kubrador sa buwis, mga tax collectors, mga demonyo. Kaya nila tanaw sa ila. Mga dakutan, mga puangod ng mga tao, mga worst people. Ano man? Tungkol kay ang mga kubrador sa buwis, mga Hudyo. Ang mga tax collectors, mga Jew. Dayon, sila ang gigamit na pawn or bahog sa mga sa Roman Empire, nga ang Roman government gihimo nila nga ang ilang ipakulikta sa mga buwis, ang kapwa ra nila Hudyo.
pwede ba yung Roman sila ang ihimuon nga tax collectors? Pero wala. Bright yun yung mga Romans. Ana sila nga. Since dili man kay namo kabisado ang mga Hudyo, ang among gamiton nga mo kuliktag mga buwis, mga Hudyo sa. No? Kabalo gito mga Hudyo kaysa kung dato, kaysa kung pobre. So gamiton nila ang Hudyo aron sa pagpangulikta sa kaugalingon nilang tao. O balaod sa Roma nga magkolekta gyud og tax. Kay aron isulod sa malita. Kita pala may malita sa una. No? Dito sa Bible ta Bible. Magkolekta og tax sa mga Israelites ug ang tanaw dayon sa ilang kapwa Israelites na mga traidor. Mo na ang ilang tanaw sa mga tax collectors ng mga Jew. Mga traidor mo nga kining mga Pariseo, grabe ang ilang pagdumot sa mga tax collectors ng mga Jew. Tungod kay gitanaw nila sila ng mga traidor, mga despised traitors, nga nag-commit og treason sa iyang kaugalingong nasod. That's why they are the worst people because they are traitors. O kung atong tanawon mga igsoon, kining Mateo, ang nagsulat ani si Apostoles Mateo, ug si Mateo usa ka tax collector. Kaya mo? Naa si Mateo sa tax booth. Niya rin si Jesus, Mateo, follow me. Wala na si Mateo. Sunod sa dito sa Jesus. Nasa sa iyang booth para mamulikta o tax. So, kabalo kayo si Mateo, unsa sila ka-worse sa mata sa mga Hudyo. That they are the sinner of all the sinners. Mga makasasala kayong dagko. Kung napagaling mga makasasala diri sa Israel, ang mga tax collector na to ang pinaka makasasala sa tanan. Kay mga first people, then unsa may inyong kalahian sa ilaha? Pareha naman mo nila. Umiana kayo niya ni Jesus sa verse 47. Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kanaghanan? You doing than others. Kung pasabot sa Greek, igsuon, ay ang pasabot sa Greek is that nakakini kalabutan sa warm embrace with a kiss. Kabantay mo ang mga Arabo, kung makita, dakos, halok, dire yun. Taping, halukan ka dire. Mao na ang ilahang kondisyon. Kay mao na ang ilahang pagpakita sa ilahang greetings, sa ilahang suod. No? Ilahang appeal sa ilahang grupo, they greet their own kind. They greet their brothers with warm embrace, with a kiss. They greet those people who are in their group. Dinyana rin si Jesus nga. Di ba? Kung mahigalaon ka sa mga tao na hikala nimo, kung sa may mong kalahian sa kadaghanan. Dinyana rin si Jesus. Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man ni ana? Sa English ana, do not even the Gentiles do the same? Di ba ang mga Gentiles nagbuhat magyapon anak? Niya si Jesus sa mga Pharisees. Kabalo mo kinsay hate kayo sa mga Pharisees? Sa mga Pariseo? Tax collectors. They hate tax collectors. Kaya kitanaw yun nila ng mga traidor. Kapanguligtas, kaugalingon nilang tao. Di kabalo kita mo unsay gabuhaton sa tax collectors? Dili sila kabayaran sa Roman government.
Ang ilang kabuhaton para mabuhi sila, ang dapat unta nga standard sila ang kuliktahon na kwarta sa imuha, may butang ato 50 pesos. Sila ang magbuot unsay pila ang kuliktahon sa imuha. Pwede sila makulikta sa imuha 400. Ilaha ang 50 sa Roman government. Kung dili ko gawin nga, tikasan ka. Kaya gitagaan sila katungod sa Roman government, nabuhato na. So, ngayon, gitanaw din nila ang mga tax collectors ng mga libungan, mga dakutan, mga makasasala. Kaya nung tumunin sa kiyos, katong gawin bata, ay katong gawin na tao. Chief sa mga tax collectors, grabe ka dako. Yan na siya na, wait, ang katunga sa kuwang bahandi, ihatag na ko sa mga pobre. Sila kabalo nga sa pagpanguligtas sa tax, pwede niyang takuon. Para sa tuwa, diri. No? Kami nga nasa gobyerno, makita din mo ang pagtinambal-tambal sa mga tax, ng pirting naghana. Magbayad kami professional tax, magbayad pa tagbat, magbayad pa pirting kalaghan. Di, timba-timba ko ng malita. No? Tungod sa kadaghang tax, yun. Tinungod yun na. No? Naitax sa pagkaon, naitax sa gasolina. Tanan naitax. Siguro, moabot siguro kita sa panahon nga ang hangin, tagaan ni tax gobyerno. Wala ka ba no? In the near future. Yes! Ika na mo gyapon, like for example, sa gobyerno. Kung dako kag posisyon, dako kag sweldo. Kung dako kag sweldo, dako kag tax. Ika na ka sa yun. Even mga small franchise ng mga business owner, na ay tax. So, paglawin ko, nga, grabe ka dako business permit, daghan ka ay yung permit imong kuliktahon. No? Na kung wala kay permit, hala, dakpon ka. Kung mamaligya ka sa kapitol nga wa kay kan, dakpon ka Brad Aldrin dito. Kay suko na sa gobyerno. No? I mean, ingana sila kalakot sa mga tax collectors. Yes! Galakot din sila, grabe naman din yung pagpangulikta. Di naman sa tamabuhi, ani. No? So, they hate the tax collectors so much. And then, dili lang ang tax collectors ang ilahang di ganahan. Ang pinakalabaw sa dili nila ganahan, ang mga Gentiles yun. Kaya nga nung di sila ganahan sa Gentiles, gitanaw nila ang mga Gentiles ng mga hugaw, mga buling sa komunidad, mga sagbot sa katilingban. Kung ato ka sa Israel, sagbot ka sa katilingban. Hugaw ka, iro ka. They hate the Gentiles. Maugi pinakahit nila ang Gentiles yun. No? Na di sila makikinabi, di sila makikuban o kaon, di sila makughalubilo, o kung manggaling masitigan sila sa usa ka Gentiles, makuli sila balay, maligo, kay hugaw. Ingana nila kahit ang mga Gentiles. Yet, ang ining nga mga tax collectors o Gentiles nga, ilahang gitanaw nga mga worst people, gisagpa sa ilahang naong pag-ingon ni Jesus. Diba? Ang tax collectors, diba gitanaw ninyo nga mga worst people? Ang ilang kabuhaton, they love those people who love them. Then, ikaw, Pariseo, kung may nakalahin mo niya. O, di ba, hate ninyong Gentiles. Kay hugaw sila, mga sagbot sila sa katilingban. Mga buling sa komunidad. Ang ilang kabuhaton, muhigugma sa mga tao na higugma kanila. Ikaw, Pariseo, na imong tanaw sa mga kaugalingon, katawan sa Ginoo. Kung mauna yung kabuhaton, kung sa may karahian mo sa mga Gentiles. Nga nung pagwali ni Jesus ani, grabe kasakit silang kasing-kasing. Kaya dili nila madawat nga parehas na sila og level sa mga Gentiles o sa mga tax collectors.
makita nga gusto din nila patyon si Jesus. Anong gusto din nila patyon kay si Jesus yun ang gabuak sila kasing-kasing. Si Jesus yun ang sadpa sila nga naong na dili sila matarong sa mata sa Ginoo. Nga pariha lang sila sa kadaghanan. Then, ikaw nga reliyoso, Pariseo, reliyoso mo ka, unsa may imo kalahian sa ila? O kita, dili na ta sa ato, manamin ta. Yan na ta nga. Ito, makasasala kayo sa ay, simpa ko. Basta-basta kung Bible, hindi ko nakadaotan yun sa mga niya. Dili din na ito sa nawang. Kato siya, nga sala, utang na tao, ang iyan kabuhato na ito. Higugmaw niya itong mga tao na higugma siya. So ikaw, karon ingon ka nga reliyoso ka, gasimba ka, anak sa Ginoo, anak ito sa Ginoo. Ang imo bang ginahigugma? Sama ba sa ginabuhat nila? O ang imong nahigugma katong mga tao nga dili ganahan sa imuha, katong mga tao nga imong mga kaaway? No? So, ano isuon? Unsa may kalahian nato sa mga tao nga nasa kalibutan? Gugma. Lahi ko may gugma, lahi ang Kristiyano may gugma. Nga naman, gihugmaon na to ang mga tao nga wala may gugma ka na to. Gihugmaon na to ang mga tao nga nag-abuso sa to. Gihugmaon na to ang mga tao nga ginagamit na ta. Anak ta. Tungod kay liwat ta sa atong amahan nga mao si Jesus. No? So, kung ikaw ug ang dili magtotoo ipagtapat, pero kani, gihugmaon lang niya itong mga tao nga nagugma siya. Our love is different, mga igsoon. Dili kinigugma nga gikan sa tao, kay kung tao lang kung tawhanon lang kinigugma, gugma ka na sa kadaghanan. Gugma nga pilian. Gani sa mga tao walay Ginoo, walay relasyon sa Ginoo, gusto may kalahian nimo nga kay Ginoo. Mahitungod sa pagigugma. We love differently. O kana kagugma, walay kapareha, walay sama. Dili siya pareha sa kadaghanan. Kundi gugma siya nga way sama. No? O dili sa ikalimang punto nato, be like our God or be like your God. Nag-ingon diri sa verse 28, kinahanglan maghigpit kamo, ingon nga higpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Niya diri nga, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Mauni ang pinakatumoy sa gustong ipaabot ni Jesus. Nga ka nato. Nga ang upat ka mga punto, labi pasabot sa absolute perfection, 100% perfect. Sa atong una-una, hindi kaya. Lisod mo ganyan yung maka 1%. Anas lang nga, dapat, kung sa kwan pa niya, dapat liwat ka sa amahan na ana sa langit. Na kung ang imong amahan, kahigugma sa mga tao, kahigugma kaniya, dapat ikaw sad. Kaya kung saan man imong pagkaliwat sa imong amahan, na siya kahigugma sa mga wala na higugma kaniya, na ikaw kahigugma lamang sa mga tao na higugma kanimo. Kung saan man imong pagkaliwat niya, nakalaan, kabi, nakalisod, di mahimo kung perfect. No?
Isod kaya na. Di na ako kaya. Ug mao ni siya ang punto sa Sermon of the Mount. Kini, sa katong mga hilig kayo mausisa o mga Bible interpretation. Ang point sa Sermon of the Mount kay pagpakita sa ato tanan nga dili nato kaya nakita na. Pasabot, ang katuyuan sa pagwali ni Jesus dito sa bungtod kay aron pagpakita natong tanan, disciples, Pharisees, Sadducees, Jew, Gentiles, tanan. Aron makita nato, masabtan nato nga dili nato kaya. Gipakita ni Jesus natong tanan apil sa una hangtod karon ug hangtod sa umaabot nga ang standard sa Ginoo kay 100% perfection ang standard sa Ginoo. Ug gipakita sa atoa nga dili 95, dili 98, dili 99.99%, kundi 100% ang standard sa Ginoo nga nagpasabot nga dili nimo, dili nako, dili nato kaya. Yes. Tanawa lagi. Ang pag-love sa enemy, dili nako kaya. Sakto gid. Salamat kaya na pastor kina. Medyo nag-uul na nabagyod ko, nga ingon nabagyod ka, nga higugmaw ng kaaway. Niya may gani kay diri sa gigon ni Jesus nga be you like perfect, dili man gid ko perfect, then I cannot love my enemy, for I am not perfect. So, sa ba ni siya? Naghatag ba ni siya og lisensya sa ato nga dili mo higugma sa atong mga kaaway? Naghatag ba ni ko? Sa katong enemy, malipayon kayo ako, gasubo ko ng kulungan ni, anong naaman isulat dire. Gusto kayo ko nga itong kalaban, di na ko higugmaon, lamig yung kayo si Paon. Galabot yung ko ato niya. Ipakita sa ito ang dili na ito kaya. Dili na ito kaya kabuton ang standard sa Ginoo. Dili na ito kaya lampuson ang standard sa Ginoo. Nakitang tanan na pakyas, nasayop, nakalapas, nakasala. Nga ingon sa Romans 3 na walay maskin usa nga maayo, walay bisan usa nga nakita sa Ginoo. Na dili nato kayang muhigugma sa susamang agugma ani. Na dili nato kayang muhatag ug samang agugma nga parehas kang Jesus. Tungod kay kita dili mga perpekto ang mga tao. Isoon, dili ni siya pagtugot o paghatag og lisensya sa tuwa nga dili na nato buhaton. Ang punto lang diri, ipakita sa ato ang makasasala ta. Nga dili ta perpekto. Subok pasabot, kung kita makasasala, kita dili perpekto, kinahanglan nato manluluwas. Kinahanglan nato og usa ka tawo nga perpekto para mabuhat nato to. Kung pasabot isuon, in order for us to love differently, we need Jesus Christ. We need the Savior. For we are sinner. We need the perfect one, for we are imperfect. Kani, tinuod nga pangutana, kinsa man sa ato diri. Pero di kang gusto nga mahitabo ni sa inyo ang kinabuhi. Yo, wala. Uy! Ang paglaw sa enemy. Dito sa ako, pastor. Kaya lisod kayo na. Hindi ka kabalos, anak. Gusto pa kayo kumubalos? Isa man.
Isuon, para bitaw maghimo din na, para mahitabo kina sa pang kinabuhi. Kabalo bitaw mo, ang pagbuhat ani, maghatag rin na sa kalinaw sa kasing. Padayon sa pagkasuko, hindi ka gusto. Ako lang, ingon na yun ko sa mata ko sa kanato, na kung ato kining buhaton, maghatag kining kalinaw, kagawasan o panalangin. Ato o manluluwas, anak ng kapakyasan, para makita, makahigugma o sakto nga gugma. Ang atong gugma, dili perfect, imperfect kayo. Kinahanglan nato og someone nga perfect para kita makalove perfectly. Which means we need Jesus Christ in our lives. Pero mga igsuon, kung dili pa diha tungod sa kaluwasan, dili gid mahitabo na mabuhat nato eh. Karon, kung naapabitaw mo yung mga paglumot karon sa inyong mga kasing-kasing sa imong isig katao, again and again and again, mag-ingon jud ko nimo nga karon ang oras nga ikaw mutuo na Jesus, mutuo sa manluluwas, mutuo sa perfect person na si Jesus, aron mabuhat nimo ang paghigugma nga way sama. Aron kita moliwat sa atong amahan nga anaa sa langit. Katong, di ba ganyan ganina sa ato sa pagkanta nato nga. Sa to yung sa 1 John, we love because He first loved us. But pasabot, nakahigugma ta tungod kay ang Ginoo una nahigugma sa ato ka. Meaning gipili niya na higugmaon ta. Nga nagpasabot, nga wala gid nato gipili una ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y unang gipili sa ato nga higugmaon ta. So ingana gyapon sa atong kaaway. Ang atong mga kaaway dili gid na sila ang unang mupili nga higugmaon ka. Ikaw nga naay Ginoo ang unang mupili nga higugmaon siya. Asa. Expect gani mo sa mag-away, dili magtotoo. Mag-expect ha mo nga katong di magtotoo mo'y unang mo'y nga I love you. Sorry. O kung naman galing nibuhat ana, dako kayo makaulaw sa ako ng mga magtotoo. Nga ang kato na hinuong walay relasyon, walay pagtuo, dili kasi bamaw na hinuong nagbuhat sa mga buluhaton, nga buluhaton sa usa ka magtotoo. Gibitray siya ni Peter, gibitray siya ni Judas, gidinay siya ni Peter, nihawa tanan mga disciples. Nihawa sila. Kinsa may una nihigugma sila? Di ba si Jesus? I love you, Peter. I love you, Judas. I love you, James. I love you, John. Love ka mo. So, aron sa pagtapos ni ining mga igsuon, na sa usulit kalahian ninyo sa uban. Kinahanglan nga maghimpit ka mo, ingon nga himpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Igsuon, ang imong bang kinabuhi, karon, naabasay kalahian sa kinabuhi nga anaa sa kalibutan. Naabay kalahian ang imong kinabuhi sa mga tao wala may dugo sa Diyos. Igsuon, ang imong bang kinabuhi, pareha ba? Uliwat ba sa imuhang amahan nga anaa sa langit?
unsay kalahian? Sa mga batanon, kung ipagdapat mo sa inyo ang mga classmates nga, wag yoy simba-simba. Kung ipagdapat mo sa inyo ang mga friends nga, wag yoy relasyon sa Ginoo. Kung ipagdapat mo, makita ba ang diferensya? Makita ba ang kalahian? Sa mga trabahante nato diyan, sa mga workers, sa ato bang gitrabahuan, makita ba sa atong mga kauban sa trabaho nga ikaw lahi kumpara sa uban? Kung mag-istorya ka buwan, ay lagi na ate dito sabay, apil mo ka. No? Kung mag-istorya at mga binastos, hala, nag-apil-apil mo ka dito. Kung sa may kalahian mo sa uban, kung sa'y kalahian mo sa mga tao na naa sa kalibutan, nakailag akong Jesus? Si Satanas, kailag mo siya ng Jesus. What makes you different among others? Kapalo mo kung saan pagpakita sa kalahian? Kinabuhi. Kinabuhi. Lahi ta mo higugma. Higugma o nato itong mga tao, nalin nato kaganahan. Nga nata higugma. Gahigugmaon na ito itong mga tao na sige, abusan sa ito, gagamiton lang ta, maayo sa ito atubangan niya, gadautan ta sa pagkalikod na ito. We love them despite any condition. Unsay kalahian na ito sa mga tao na nasa kalibutan? Do you love like the world loves? Nga ang bugma sa kalibutan kay pilihan kaayo. Nga na bata mo bugma? Or do we love like how the Lord loves? Which is ang iyang bugma walay pili. Sa mga matarong o sa dili matarong, sa mga dautan o sa mga dili dautan. Sa gimon pa sa disipulo. So aron sa pag-summarize nining atong teksto karon. Again, balik ko na po nga dire sa bersikulo 43 paingon sa 48 na ay 5 kapraktikal nga mga ilustrasyon nga gipakita ni Jesus kung saon paghigugma sa mga kaaway, kung saon pagpakita sa gugma nga way sama. Una sa verse 43 to 44, loving your enemies. Ikaduha sa verse 44, pray for your persecutors. Diri sa ikatulo, manifest your sonship sa verse 45. Diri sa ikaupat, exceeds your fellow men. Diri sa verse 46 to 47. O diri sa ikalima sa katapusan, be like your God, be like our God sa verse 48. So mga kaigsuunan ko, dili ta musubay, musunod sa kung unsa ang nabuhaton, kung unsa ang subayanan sa kadaghanan. Kung unsa ang agianan sa kalibutan. Nga grabe kaluwag nga agianan na musangkot sa kinabuhi, sa kamatayon. Nga dapat lahi ang atong kinabuhi sa mga kinabuhi sa mga tao nga walay pagtubo sa Ginoo. Okay? Dapat lahi ka. Okay ra nang malahi ka. Ayaw kahadlok nga lahi ka. Because you are different. Ningon ito si Jesus. Ano si Jesus? Oh? Katong itong gidakop na siya. Yan ang mga disciples. Kung sa manod, musukol ta? Musukol ta, Lord. Gidakop na ka. Ano si Jesus nga? Pwede na ako ng buhaton. Pwede ko manawag kung anghel sa amahan o ipadala niya
patay na silang tanan. Pero niya si Jesus, my kingdom is not of this world. Meaning, lahi ang gingharian ko. Lahi ko. Dili ko taga diri. Taga dito ko. Lahi ang akong kinabuhi. Dili kinabuhi ka na diri, kundi kinabuhi ka na dito. Ngayon niya na si Apostoles Pablo sa mga Pilipos, sa mga Pilipians, sa mga magtotoo. Kaya ang mga Pilipos na mga magtotoo, grabe kay sila ka-proud, nga citizen sila sa Romans. Hambugiro kay sila, nga kami mga Roman citizen ni. Parang bitaw, kita gyapon na kung makaato tag US, makakuha tag green card nga citizen na ta sa US. Medyo pag ani na sa Pilipinas, mugiro na ta. Ay, ako, citizen ko sa US. Mugiro na tayo. Mugiro na tayo. Ingana, medyo natin, ingana nga kung ay, ako, citizen mo sa Japan. Ingana. So na, ingana, gapon sa Pilipos. Nga ang Pilipos, hambugiro kasi sila nga, citizen sila sa Romans. Meaning, ang Romans ang nakatime, sila din ang first world. Sila din ang gahit kayo. Yan ang si Paul nga, dili! Ayaw mo paghinambong, ana, you are citizen of heaven. Kung naman galing paghinambog nato nga citizen ta, ang atong pagka-citizen dito sa hingharian. Meaning, kung citizen ta dito, lahi ta sa mga citizen na nasa yuta. Ngayon, lahi yun ang imong kinabuhi. Kidili ka kadiri. Bisita ka lang diri. Kaya imuhang balay na dito. Taga dito ka. So our life should be different from the rest of the world. Kung sa inyo ang eskwelahan sa inyong mga classmates, hala sila, tanan, kinabuhi nila ay anak, then you are different. You are the salt and the light of the world. Lahig ka sa ila. Yes, maunang yun ni katong sa kapulong no nga, others can but you cannot. Pwede sila, pero lahig ka, dili ka parehas nila. Kung sige trabaho ka na to, silang tanan, hala, ingani lang kapuhaton, manika sila, ingana, ikaw lahig ka. You are different. Because you are a son of God. And lastly, nga mga igsuon, sama atong bata kaganina nga ang iyang pangandoy, ang iyang tingwa kay mahisama sa iyang amahan. Nga maskin ang iyang amahan mag-uuma, pero ana sa nga gusto ko maparehas ang papa kay may maon kayo. Grabe mo atiman, grabe mo palangga, gusto ko mahisama sa akong papa. Nga dapat mga igsoon ang atong pinakapangandoy aming kinabuhian. Nga kita mahisama o muliwat sa atong amahan nga atuwa sa langit. Nga dapat ang pinaka-ambisyon nato is to be like our God. More than anything ng mga pangandoy sa kinabuhi. More than sa pangandoy nga sa kalibutan, dapat ang atong pangandoy mahisama, muliwat, mahimpit nga sama sa atong amahan nga ato sa langit. Ini mga igsoon, mahimo lamang kiniposible tungod kang Jesus. Mahimo lamang kanang posible na malahi ang atong kinabuhi kung muliwat ta sa atong amahan nga nasa langit, kung kita nakabaton sa tinuod ng kaluwasan. So mga igsoon, kung wala pa nimo nakaplagan ang tinuod nga kaluwasan, karon na ang adlaw nga mutuo o magsinulsul sa atong mga sala. So, umana ni, mubalik na ta sa kalimutan. Balik na ta dito. Balik na ta sa tumbalay. Balik na ta sa eskwelahan. Balik na ta sa ato ang mga gitrabahuan.
Balik na ta sa ato mga amigo nga napalibutan na putag mga tao nga way gadi sama nato. So mga igsoon, ayaw ninyo kalimti kinsa mo. Kinsa man mo. Anak mo sa Ginoo. Base sa simbahan nga po. Lagi. Lagi, anak ko sa Ginoo. Pag-abot sa gawas. Ginoo, ang Ginoo, nausan ang anak isa na mag-auras sa imo ng anak. Ni-blend na po dito sa kulong sa uban, no? Lagi mo niya ang kulong, unta. No? Ginomnomi ninyo kinsa mo, kinsa day ko. I am special, I am different. So if they're doing what usually people are doing, then let them do it. You're different from them. Ay kasi lang. Because you are, liwag ka sa mga nato sa. So praise the Lord for this series, Matthew 5. Grabe. Wala tayong nakikrisling. Matthew chapter 5. Pila ka bulan, hapit ba tuig man siguro? Tuig ka pinta nakikrisling ang Matthew 5. Kabaloy ko, pipila sa inyo ang Matthew 5 gatan. Mahal na ako si Pastor Isa. Sige lang, next Sunday, Matthew 6 na sa tuig na sa tayo makikrisling sa Matthew 6. No? Punta nga, daghan kay tag nasabtan yun sa aning nga pagtulunan ng itulong ng Isa. Verse by verse. Wag dito laktawan nga ulo. Hindi natusap. Allow me to close this in prayer. Labing kamahanan nga Diyos, grabe nga kalipay Diyos ang kasikasing, kung gatuko ko kalipay sa kasikasing sa akong mga kaigsunan nga natin. Grabe years of knowing, years of understanding, years of scrutinizing your word, Lord. Grabe ang Matthew 5, it's full of pearls, it's full of gold, it's full of silver. It's sweeter than honey. Grabe ka kamaturan ni Ginoo nga gabag-og yun sa among mga kinabuhi. Salamat kay Lord sa pag-sustain mo sa amoa. Salamat kay Ginoo sa paghatag yun sa niining kamaturan nga angay gid namong manunggan. Nga wala gid mi latawan kundi nga mahimo gid ming magpatinud-anon sa pagsubay word for word, verse by verse, in knowing you, Lord Jesus. Kaya ingon pa sa mga pulong Ginoo nga what we need is the whole counsel of God. Ang tibuok na counsel sa Ginoo. Lord, sa muang pagkahuman niini, kung mga pag-ampo nga ang ikaw yung ang Ginoo, paghatag yun sa pagpabilin sa mga kamaturan sa atong mga kinabuhi, most especially sa atong topic karon na pakigugma sa mga kaaway. To live differently and to be like our Father who is in heaven. Salamat Ginoo, kini ang ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus ang Ginoo. Sige, palihog magtindog ang tanan. And as our response to the message atong kantahon, pag-usab ang kaning kanta sa pag-ampo nga bag-ohon ta sa Ginoo. Nga mohigugma kita sama sa kung unsa mohigugma ang Ginoo. Ibati ko,
is the last Sunday of the month. We will be calling our brothers and sisters who are celebrating their birthdays on April. Our month of April. Si Mary Ann, that's April 8. Si Gleisel, that's April 15. Si Jasmine, that's April 18. Si Stephanie, April 24. Si Elia, April 10. Si Azad, April 17. Si Almera, April 18. Si Kelly, April 28. O si Jerome, April 29. So akong ginawag ang tanan. Kung kinsa magaling ang wala pa diri, please go ani mo sa tubangan karon nga among sige, naman kinsa ba natin? Ang ilan si Stephanie, si Lizel, isa pa ni Kuban. Jasmine, Elia, ito. Ay mo, diri mo sa tubangan. Say present today. Ay, si Kuya Albert. Kuya Albert. Wala na kapatang. Sige na, kung kailan. Sige. Sige. Si Diana. Si Diana. Si Diana po. So, nag-celebrate sa bulan sa April. So, let us pray for them. Nakakaroon si Gleisel, si Jasmine, si Stephanie, si Alfred, o katong mga wala sad, ato sad sila nga ipakampo. Si Dayan, si Mary Ann, dali sila nga din. So sige, let us render our prayers for them. Sa matag aspeto sila ang mga kinabuhi. Labing kamahanan o labing halangdon nga Diyos, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, sa inyong pagpamaayo sa mga kinabuhi sa among mga igsuon sa pagtuo. Sa tanan nga nagsilibra silang adlaw ng tawhan, karong mula na sa Abril, Ginoo, naguna gyud nga amo ang paghatag sa pagpasidungog na ikaw gyud, O Diyos. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa imuha sa kinabuhi ni Mary Ann, ni Gleisel, ni Jasmine, ni Stephanie, ni Elia, ni Alzaad, ni Almira, ni Kelly, ni Jerome, ni Dayan, ni Alfred. Salamat kaayo, Ginoo, sa ilahang mga kinabuhi and how you ang imong pulong ang mas mangibabaw dili ang ilahang tawhanong emosyon. Nag-aapo kami, Ginoo, nga ang ilahang desire is that to give glory to your name. We pray, Lord, that you would grant the desires of their heart as long as that desire gives glory to your name. We pray, Lord, that you will fill their heart with so nandun sa mataganlaw silang pamilya, Ginoo. We pray na, Lord, nga sa mga estudyante, ikaw, Ginoo, panayon nga mag-uban nga na kanila, and that you would use them to share the gospel with their classmates. And even sa mga nagtrabaho, ikaw, Ginoo, mga panayon mag-uban kanila, and that you would use them to share the gospel to their workmates. Sa mga nainegosyo, Ginoo, ikaw, Ginoo, mag-auban kanila. Sa mga nag-uba, ikaw, Ginoo, mag-panalangin kanila. Paglabaw sa tanan, we pray them. Kasi ilang espirituhanon nga ginabuhi, sila nagatubok. Sila mahimong madasigon. Sila malingon. Diha sa pagsagubang sa kinabuhi. Salamat kay Ginoo, and we lift each life unto your hands. For we know that you are the God who can be trusted. That you are the God na ang imong pangandoy kay ang kaayuhan ng Diyos sa kinabuhi sa inyong mga katawan. Salamat kay Ginoo, ang tanang dungog ug tanang himaya among ibalik diha kanimo lang. Kini mong ginoo, salamat sa ngalan ni Jesus.